Sa chapter na ito ay lalakbayin nga nating muli ang kontinente ng Giltina upang hanapin ang The White Wizard at ang mismong sandata na tatalo nga sa mga natitirang Dragon Gods. Kaya no further ado, simulan na natin. Mula nga nitong barko, habang iniisip nga ni Lucy ang tungkol sa impormasyon na nakuha nila tungkol kay Athena, ay bigla naman siyang napatanong kung bakit sumabay nga rin itong sila Yukino at Minerva. Kasama na rin dito ang buong miyembro ng Sabertooth na nahihilo nga dahil sa paggalaw nitong barko. Habang nahihilo nga rin ang dalawa nating mga bida na sila Natsu at Windy, ay sumama nga rin pala si Jilal sa kanilang paghahanap sa White Wizard. Linilinaw naman ni Minerva sa ating mga bida ang tungkol sa White Wizard na kung saan ang mga alagad nga rin ni Elipseria noon ang gumawa nga rin kay Athena. Pagtataka nga rin ni Lucy na hindi nga rin alam ni Elipseria na si Athena nga ay ang sandata na matagal nga nilang hinahanap. Pero alam naman nito na nabubuhay nga itong White Wizard. Wika naman ni Jilal na binuhay nga si Athena bilang isang sandata at natagpuan nga rin ito ang mahika ng kulto ng White Wizard na tinatawag na ang Rebellious. Hindi naman makapaniwala si Gray na makakaya nga rin ng isang manika na si Athena na harapin ng isang tao. Tugon naman ni Jilal na noong umalis na nga itong White Wizard ay naging kakampi na nga rin ito ng Alchemy Guild. Paniniwala naman ni Yukino na itong Gold Owl Guild nga ay kilala sa hilagang kontinente at sumang-ayon naman sila Lucy sa pahayag ng mga Diabolos na isang malaking bagay talaga na makilala nila ang Alchemy Guild. Pahayag naman ni Jilal na may intel na nga raw si Sorano sa city ng Philan na kung saan doon na nga sila tutungo. Mula naman sa timog silangan ng city of Philan ay dumating na nga ang ating mga bida nitong lugar na kung saan marami nga raw mga minerals. Pagtataka naman nila Rogue na may koneksyon nga ba itong lugar sa Alchemy Guild. Masaya namang nakakita sila Natsu ng iba't ibang mga bato na binibenta. Kaya naman nagplano na nga sila upang mangalap ng impormasyon at maghanap ng kanilang matutuluyan. Gayunpaman, nang magsimula na nga silang maghiwa-hiwalay ay naaaliw naman si Grace sa pagdating ng Exceed na si Frosh. At dahil nga sa ingay nila ay bigla naman silang napansin nitong si Sai na ang mismo nakalaban ni Grace sa ilalim ng Great Labyrinth. At nagtataka nga ito kung bakit naparito nga ang ating bida. Habang sinasaksihan nga ni Sai ang mga kilos ni Gray ay naiinis naman siya na sa pag-aakala nito na may iba't ibang babaeng araw ang ating bida. Sa kabilang banda naman ay magkasama nga sila Ersa at Jilal upang mangalap ng mga detalye. Bigla namang tanong ni Ersa na kung kailan na nga ba sasali si Jilal sa fairy tale. At tugon naman ng lalaki na pinag-iisipan niya pa rin ito dahil maraming araw siyang ginagawang mga krimen. Tanong naman uli ni Ersa kung hanggang kailan nga ba paparusahan ni Jilal ang sarili nito. Subalit nang patuloy pa rin sila sa paghahanap ay bigla naman silang napahinto nang may tumawag nga sa kanilang likuran. Tanong pa nitong matanda na kung nagdi-date nga ba ang ating mabida na ikinagulat naman nila. At hindi na nga rin sila nakapag-imik at kinunan nga sila ng larawan nitong matanda. Subalit sa pagkuha nga nito ay bigla naman naglaho na parang bula ang ating mabida na ikinabahala naman nila. Ngunit ikinasaya naman ito ng matanda. Habang naglalakad naman sila Happy at Lucy na ikinainis naman niya dahil nawala na naman bigla si Natsu. At sa patuloy nga rin nilang paglalakad ay napahinto naman si Lucy nang tinanong nga siya ng matanda kung anong impormasyon nga ba ang kanilang hinahanap. Natatakot naman si Happy dahil nga sa kakaibang mukha nitong matanda. Nang tinanong nga ni Lucy kung may alam nga ba itong matanda tungkol sa Alchemy Guild ay sumang-ayon naman ito. At dagdag pang tanong ni Lucy na kung may Athena nga ba raw sa Guild ng Alchemy. Subayt ngumiti at napahanga nga lamang itong matanda sa tanong ni Lucy. Sa ibang banda naman ay hinahanap rin ni Natsu sila Happy at Lucy at hanggang sa may naamoy nga siyang mga taong papalapit sa kanya. At mula nga sa likuran ay may dalawang tao nga ang mismong papa-atake sa kanya. Subalit napansin naman agad ito ni Natsu at binigyan niya nga ito ng kanyang mga suntok at apoy na tuluyan nga itong nawala ng mga malay. Nagtataka nga si Natsu kung sino nga itong mga umatake sa kanya. At hanggang sa may isa pang dumating na mas malaki pa sa nakalaban niya kanina. At nagpakilala nga ito na si Iwashita na isang minero ng mga uling at galing nga siya sa guild ng Gagarak na ipinagtataka naman ni Natsu. Sa pagpapatuloy, may kasama pa palang 4 na mga minero itong si Iwashita at pinagtatawanan niya nga lamang ang ating bida. Habang inihayagan ng mga Gagarak ang kanilang mga patakaran isa-isa ay tahimik lang namang nakikinig si Natsu. At hanggang sa ika-4 ngang pahayag nito ay agad nga nitong sinunggaban si Natsu subalit nakaiwas naman agad ang ating bida. Sa patuloy ng pag-atake ni Iwashita at ng mga kasama nito ay patuloy nga rin si Natsu sa pag-iwas. At pagtataka pa nga ng ating bida kung may nagawa nga ba siyang mali sa mga Gagarak kaya naman mas lalo pang nagalit itong si Iwashita. Habang galit na galit nga naghayag si Iwashita sa kanyang sandata ay patuloy pa rin sa pag-iisip si Natsu kung bakit nga ba naiinis itong mga Gagarak sa kanya. Subalit kung gusto nga raw ito ng away ay pagbibigyan niya na nga lamang ito.
At ang una na nga umatake sa paggampas itong kalaban sa mukha ni Natsu ay nabigla lamang itong mga gagarak na makita nilang wala nga itong epekto kay Natsu. At nang bigla nga bumahing ng napakalakas si Natsu ay kasama na pala nito ang malakas na pagsabog ng apoy sa lugar. At sa makikita natin ay nakatulala nga silang lahat ng masunog nga ang kanilang mga damit. Napansin naman itong matandang lalaki ang nangyaring pagsabog, ngunit masaya naman siya na makuha niya nga sila Ersa at Jilal. Mula naman sa loob nitong litrato ay hindi naman makagalaw ng maayos ang ating mga bida dahil nga sa sikip nitong larawan. Nang sinubukan nga ni Ersa na gumamit ang kanyang mahika ay nabigla naman siya ng umepekto nga ito. Subalit nababahala naman si Jilal sa kanyang sitwasyon. At dahil nga sa nagawa ni Ersa na makagamit ang kanyang mahika, ay isip naman ni Jilal na baka kaya nga nilang magamit ang kanyang kapangyarihan upang makalabas nitong litrato. Sa pagsubaybay din ni Sai sa ating mga bida na sila Carla, Gray at Windy, ay bigla namang ginamitan nitong kalaban ng isang material band ang ating mga bida. At huli na nga nilang napansin ang pag-atake ni Sai at bigla nga silang naglaho at naging mga anyong hiyas. Nagtataka nga ang ating mga bida dahil nga sa naging nangyari at pati na nga rin ang mga tao sa lugar ay nagulat nga sila na naging tao nga ang kanilang mga hiyas. Masaya nga rin si Sai na naging madali nga lamang sa kanya ang pagkuha sa ating mga bida. Pati na nga rin sila Lucy at Happy ay nawala na nga rin ng malay pagkatapos nga nitong mapatulog nitong matandang babae. Habang naiinip na nga si Natsu sa paghihintay sa kanyang mga kasama ay hindi naman makapaniwala sila Sting nang hindi nga si Natsu ang mismong nawala. Kaya naman mas nag-alala nga sila dahil wala nga ni isa ang mismong nakabalik maliban na lang kay Natsu. Nang gusto na nga sanang hanapin ni Yukino ang mga bida natin ay tinanong naman ni Minerva si Natsu ang nangyari sa kanya nang lumaban nga siya sa mga gagarak. Nababahala nga si Minerva dahil nga sa kanyang mga napapansing kakaiba sa lugar. Isip pa ni Minerva na may kinalaman nga itong lugar sa Gold Owl Guild na kung saan itong lugar nga ay napakaraming mga materialis na ginagamit sa mga alchemy. Magbabasakali pa nga niya na siguro nga ay sinubaybayan nga sila ng mga tao sa lugar dahil nga sa utos ng Gold Owl. Kaya naman daw may nakalaban nga si Natsu kanina at maaari na ganun din ang mga nangyari sa mga kasama ni Natsu. At tugon pa ni Minerva na ang kalaban nga nila ay mga alchemist. Habang nagtataka nga silang lahat ay naalala pa uli ni Natsu ang sabi kanina ng isang minero na hindi nga raw sila papatayin kundi dalhin nga raw sila. Kaya naman wika pa ni Natsu na baka nahuli nga raw ang kanyang mga kasama na ay kinagulat naman ng mga Sabertooth. At dahil nga sa galit ni Natsu ay bigla na lang siyang napasuntok sa sahig. At agad nga siyang tumakbo upang iligtas ang kanyang mga kasama, subalit bigla naman siyang pinahinto ni Sting. At wika pa nito na si Natsu na nga lang ang natitirang fairy tail, kaya naman tutulong nga raw silang mga Sabertooth. Subalit iba naman ang isip ni Natsu na sa pag-aakala nga nito na gusto nga siyang ipasali sa guild ng Sabertooth. Kaya naman nagsimula na naman ang mismong bangayan nila Natsu at Sting. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Tuloy na tuloy pa rin ang mga kulitan at bagong harapan ng mga magigiting na kalaban na lahat ng yan ay dito lang sa chapter 128 to 129 Tigers United. Shoutout na rin sa ating mga kaibigang wizard na sila Yansky Ogan, Robert, Boss Lord, Mac Prince Ejeska at Aljon Dats. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sumuli natin pagkikita mga kaibigan. Paalam!